So what is up? What is up mga Lodi? Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Magandang gabi. Time check tayo, 6:32 PM na po. O gabi na, gabi. So date pala natin ngayon mga Lodi is November 8, 2024. So let's go. Nasa Makati tayo ngayon. Makati Avenue, Ayala. So nasa Ayala tayo. At may good news. May good news para sa atin. At yung suspend muna natin ng ano natin tugtugan natin for today. So sasabit yan kuya yung payong nyo. So delikado yan, risky yung ano ni kuya. Pwedeng sumabit yung nakalagay sa likod niya na payong. So ano yun, risk sa kanya. Pag sumabit, pwedeng mangyari, sasabit siya. So busy highway na tayo ngayon kasi rush hour. Past 6 PM ay may aksidente pa. So yun na yun, may ano pa, may collision pa, dalawang motor. So kaya lagi tayong mag-ingat. So tutuloy na natin regarding sa good news. Good news para sa atin, para hindi na tayo magagastos, less cost, less expenses. Alam, naabutan tayo. Naabutan pa tayo mga lods nang stop. Ano yung mga Korean, no? Korean Ubila. Ang ganda ng tugtugan natin mga lods habang nagra-ride. Ito yung maganda Silent Sanctuary. So yung tugtugan natin ngayon, ito yung mga gustong pakinggan ng mga OPM, mga OPM band. Silent Sanctuary. Let's go. So binubusinahan na tayo sa likod. So masyado silang excited. So easy lang tayo. Laging mahaba ang patience pag nagdadrive mga lods. Lalong-lalo na yung mga four wheels. Kasi kami, mga malilit lang kami, mga motorcycle, madali kaming ma-accident. Once na off balance kami dito sa kalye, yun na, umpisa na ng kalbaryo sa amin yun. Nasa kalsada na kami. So ituloy na natin yung good news natin mga Lodi, mga Lods. So yun, ang good news para sa atin ay tinawagan tayo mga last day. Tinawagan tayo ng Honda Prestige, New Panaderos, Santa Ana, Manila, sa may Kalentong. So tinawagan tayo regarding sa plaka natin. So yun nga, na-release na yung natin, yung plaka natin na bagong plate ng LTO. So ito pala si Tuklas na purchase natin ito mga lods is, I believe na tatandaan ko, mga September 10, 2023. So ano yan, November. So almost 1 year and 2 months meron na yung natin, plate natin na release na ng Honda Prestige. At nagpapasalamat tayo sa Honda Prestige. At mabilis silang umaksyon, na-release na agad yung natin, yung plate, LTO plate number. So hindi na tayo gagastos sa plate natin ng improvise
or yung pinapagawa yung temporary plate, hindi na tayo gagastos. So yun na. So ipapakita ko sa inyo yung physical na itsura nung ano natin, license, LTO license plate. So ipapakita ko mamaya pag dumating tayo sa home point natin. So pag-usapan natin yung pag-purchase kay Tuklas. So almost 1 year and 2 months na-release na yung plate number ni Tuklas. So napakabilis ng proseso ngayon. Katotoo lang. Kasi yung 2017 na motorcycle natin, mga lods, ikukwento ko, is hindi pa, wala pang update, wala pa ring balita, at wala pa rin talaga yung pinaka binayaran nating plate, yung LTO plate number, plaka ng ating 2017 motorcycle na yun nga ang gumagamit na is si Wi-Fi. So ilang taon na, di ba? Pero itong si Tuklas na 2023 model nung September ay meron na. So ba't kaya hindi patas ngayon? Hindi patas ngayon yung ano nila, yung pag-process ng LTO license plate. So hindi pare-pareho. So ang gamit pa rin doon sa isang motorsiklo natin na si Voltron ay yun nga, yung temporary plate number, yung conduction sticker number, yun yung ginagamit pa rin natin. So sana itong 2025 o bago matapos, sana ma-release na. Kaso nga lang, bali-balita natin regarding dun sa mga luma na last 27 pataas hanggang 2021, matagal daw talaga ma-release yung LTO plate. Gawa ng yun yung backlog na nangyari sa LTO sa pag-release at pagprinta ng mga plate number. So yun yung 2017 and hanggang 2021, yun yung matagal. May backlog kasi, nung nagka-pandemic. Kasi yun, may backlog, kaya hindi nila i-release pa yung iba, hindi pa nila magawa ng plaka kasi may backlog nga, may issue siguro sa pondo, sa dami, sa volume ng kumuha ng motorsiklo na hindi na provide ng LTO, kaya yun may backlog. So million yun, ang usapan dyan is million na plaka. So paano na nila may provide yun? Si Alice Go, controversial ngayon si Alice Go. Ang mga pogo, hindi natin alam kung anong meaning ng pogo. Yung pogo pala, Philippine Offshore Gaming Organization, pero sa China yun. Let's go. Dito tayo. Ay, kuya. Dito tayo. Mahirap bigla kang papasok sa isang lane na hindi mo pa na-clear. So continue sa tayo sa usapan natin regarding sa bagong plate number natin. So thankful tayo kay unang-una kay LTO, kasi
na-provide na nila yung ano natin, license LTO plate natin. Kasi isang taon lang yung duration. Isang taon lang yung duration, na-release na agad. Nagpapasalamat din tayo. Shout out kay LTO, pangalawa kay Honda Prestige New Panaderos, Santa Ana, Manila, dyan sa may Kalentong, malapit sa may Pure Gold Kalentong. So yun, shout out, big shout out po. At mabilis kayong mag-update. May ganon. Mabilis mag-update talaga. Nasa Circuit Makati na tayo. Hindi natin ramdam pag nagbablog tayo at nagsa-sound trip. Hindi natin ramdam yung biyahe. Parang mabilis lang. Ang bilis lang ng ano natin, biyahe natin. Kasi may ginagawa pa rin tayo kahit nasa biyahe tayo. Diba? So multitasking si Agent 27 Rider. So malupit tayo. Nagsa-sounds na, nagbablog, nasa biyahe, nagda-drive. Yan yung multitasking. Marami tayong nagagawa. Hindi nasasayang yung oras natin. So tuloy na tayo sa usapan natin sa plate. So yung mga wala pang plate dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pero yung advice ko, friendly advice sa inyo mga lods, mga lodi, yung mga nakakuha ng 2022 up to 2023, mabilis lang yung proseso niyan. Kasi nga hindi na yan covered ng backlog. Kasi nga hindi na pandemic ton, di ba? Yung backlog kasi covered yun ng pandemic nun, yung releasing ng mga plate. Tapos na may isa pang doon nangyari, binago yung sukat. So ngayon yung sukat niya malapad, ang I believe mga lods 5 inches na lapad, tapos yung haba nasa 8. Pero hindi yan sure mga lods. Ang alam ko 5 inches yung haba ng yung lapad, tapos yung haba niya 8 inches. So mas malapad, mas malalaki yung numero at letra. Tapos minimal na yung kulay, hindi na siya kulay green, di ba? Ang license LTO plate natin ngayon, black and white na lang siya. Pero may siya, may mapapansin tayo pag inilawan natin yung plate. Inilawan natin yung plate ngayon, may siya, may seal, may reflectorized seal siya. Makikita mo pag inilawan, alam yan ng mga diffuse, pagkapeke o legit yung plaka na nirelease sa inyo, or improvise. Marami kasi ngayon improvise yung gano'n, di ba? Yung may kulay, tapos may kulay na sa taas, sa upper part ng plaka, may yan may color coding kung saang region ka naka-assign. So may color coding. Pero ngayon yung mismong legit na LTO plate is wala na talaga, black and white, at may barcode sa gitna. So mapapansin nyo yung mga lods, yung mga may plaka na ngayon na bago, na updated, may makikita kayong square na barcode sa gitna. So yun yung barcode na yun yung details mo, details ng sasakyan mo. So details ng sasakyan mo yun, kung anong details niya, kung anong model. So nandun, i-scan lang yun yung barcode na yun, nandun na yung information mo, nasa gitna na part siya. Tapos ang kagandahan nito, malalaki nga yung numbers and letters ng LTO plate natin ngayon.
At minimal lang ang kulay, black and white lang, hindi na kulay green. Sige. So mga lodi, kung bago lang pala kayo sa aking YouTube channel, o kung gusto niyo ng ganitong video, or gusto niyo updated kayo lagi sa ating ina-upload na video, click nyo na lang po sa taas yung subscribe button, ring nyo na rin yung notification bell, at click nyo yung all para lagi po tayo updated sa ating ina-upload na videos. So shout out time tayo muna habang traffic. So sina-shoutout ko si Matt Renzo Galensoga, yan sa taas, shoutout po. Si Christian Sugkal, bago nating subscribers at taga subaybay followers, yan sa taas, nasa taas mga lods. So pasalamat, nagpapasalamat tayo sa kanila. Sila yung bumubuhay sa atin, ba't tayo tuloy-tuloy? Sila yung dahilan, yung mga followers at subscribers, sila yung dahilan at nagpapatuloy tayo, yung mga nagtitiwala sa atin na subscribers natin. So medyo dito na congested na, oh. So yung mga subscribers natin, i-shoutout ko yung nasa screen. Thank you po sa inyo mga lodi. At binabati ko yung mga relatives ko, lalo-lalo na yung airmats ko, Mirna Rayos, at yung airpods ko, Guillermo Rayos. Tapos yung misis ko, Arjen Birog, Rayos family, Kawili family, Bueno family, shout out po. Habang na traffic, batiin natin sila. Isa yung malaking big shout out sa inyo. So ganito, maglalaro na naman tayo dito sa may tawag dito na bridge ng Santa Ana. Ito na madugo dito, medyo traffic, matraffic dito mga lodi. Yun, oh, di ba? Ganun kahaba. Kung hindi tayo nakamotor, malamang hindi tayo basta-basta makakalusot dito, di ba? Oh ha? Let's go. So yan yung, ganyan yung design, yung temporary plate mga lods. Pag wala pa kayong temporary legit na license LTO plate, yan ganyan, no? Yung conduction numbers, conduction sticker pa lang yan, no? Temporary plate pa lang yan. So yung sa atin, what? Pangit ng kalsada. May ipit siya. Huwag kang didikit. Dumidikit si kuya, eh. Dumistansya lang. Tatamaan mo. So advice ko lang, friendly advice. Hindi naman tayo professional na masyado, kaso nga lang experienced na tayo sa pagmumotor. Kasi almost na tayo, since 2017 tayo nagmumotor. Advice ko lang sa mga kapwa natin riders, para iwas aksidente at salpukan, huwag tayong masyadong gigil sa throttle. Dahan-dahan lang. Tapos distansya, tumistansya tayo maigi. Keep distance lagi para safe tayo, para may makadano pa rin tayo, hindi tayo makabangga. Yung masyado tayong dumidikit, yun yung sa atin ng mga riders, masyado tayong dikit na dikit. Kailangan safe distance, 2 dipa, di ba? Hindi tayo dumidistansya, eh. O kung wala tayong distansya, pag biglang may nangyari sa harapan nyo, naku po, biglang salpok ka rin. So karambola na, di ba? Tulad niya, no? Kahit
Kahit alam kong makakalusot ako, dumidistansya pa rin ako sa kanila. Distance pag nagda-drive talaga, 2 dipa. Depende sa bilis. May bilis yan eh. Kung mabilis ka, mas malayo. Kung mabagal naman, tama na yung sukat ng yung 2 dipa. Tama na yun. Pag mabagal ng traffic, matraffic. Hina-high blood nyo si Agent 27 Rider eh. Yun lang. Joke lang yan mga lods. Hindi tayo ganun. So tamang sound trip lang tayo. Tayo kasi kaya tayo nagmotor, diba? Ayaw nating maabala ng matagal sa biyahe. So kung may nangyaring accident o incident sa natin, sa sarili natin, sa sasakyan natin, sa motor natin, malaking abala yun mga lods. Ang daming gagawing proseso. Dito tayo, ikot tayo. Diba? So ang ganda ng tugtugan natin mga lods, oh. Silent Sanctuary. Bigla siya nag-video karaoke. Malupit. So yan yung natin. Pero wag nyong gagayahin mga lods. Masyadong delikado pagka naka-headset ka na nasa kalye ka. Pwede rin siguro kayo mag-sound. Medyo mahina lang yung boses. Minimize lang yung volume para hindi kayo ma-aksidente. Kasi nga once na wala kang marinig sa paligid mo, tulad nito, nasa looban na tayo kasi ng punta, nandito na tayo sa punta, kaya medyo tinasan ko na yung sounds. Pero pag nasa highway tayo, hindi ko tinatasan, minimal lang boses natin. So yun, malapit na naman matapos yung ating for today's video. Panibagong araw, panibagong vlog. So malapit na tayo namang magkakahiwa-hiwalay mga lods. Abangan nyo na naman yung travel adventure natin by tomorrow or next Sunday, kung saan tayo mapapadpad. Kaya sa lang kayo, mag-follow lang kayo at sumubaybay sa akin YouTube channel at Facebook page at Facebook account, meron din. So yun na tatlong account. Uy, ang bilis, the best, ang bilis, ang galing. Pag dito congested, hindi ka pwede. Advice ko, pag maliit ang kali at congested yung daanan, hindi ka pwedeng mag high speed. Nasa 40 ka lang talaga. Pwedeng mag-cause ka ng accident talaga mga lods pag napakabilis mo sa ganitong kaliit na kalye. Yun yung advice ko para maiwasan yung accident. Hindi kayo ma-aksidente sa sobrang bilis nyo. Maliit yung kalye, diba? Pwede kayong ma-aksidente nyan. So malapit na tayo sa home point natin. Ang ganda ng tugtugan, no? Pwedeng kung may mic lang dito sa mga helmet natin, pwede. Gusto kong kumanta sana mga lods para marinig yung boses ko, kaso nga lang wag na. Nakaka-distract yun. Hindi tayo masyadong makakapag-focus. Hindi na natin magagawang makapag-focus sa pagdadrive pagka kumakanta tayo.
mawawala na yung focus. Out focus na talaga yan kasi masyado na tayong maraming ginagawang multitask na masyado yun. So mas okay, mas maganda yung safety pa rin ang iniisip natin para maiwasan yung aksidente. May safety. So dito na naman tayo sa Kalina. To memorize na natin, di ba? Memoryado na natin to. Kahit pumikit tayo siguro, kahit sa panaginip kayang-kaya natin tong lusot, ano? Di ba? Paulit-ulit araw-araw nating dinadaan. Uy, ang ganda ng sound. So pasensya ka na. Pasensya ka na yung sounds natin, tugtugan natin. Magandang mag-sounds habang nagmumotor. Malapit na naman tayo. Dito na tayo sa home point natin sa may looban ng Punta. Diba? Punta, Santa Ana, Manila. Sige po. Tara na. So may bibilin lang tayo dito. May bibilin lang. Iiwan pala natin yung cellphone natin, ah. Sana. Sheesh. So malapit na tayong magtapos sa ating for today's video, mga lods. So ipapakita ko lang yung physical itsura ng bagong plaka ng LTO ngayon. Paparada muna natin to. Oh, malinis na, eh. Wala nang halaman. So ipapakita ko sa inyo, mga lods, yung physical na itsura ng license LTO plate. So ganito. So i-blur natin yan, ah. So dito sa gitna, ganito yung legit, ah. May barcode siya. Tapos pag motorsiklo, 6 na numero at letra.
So malaki na siya, malapad. Ang alam ko 5 inches na lapad. Yung haba niya nasa 8 inches to. So ganyan, no? I-blurred natin yan kasi baka hindi pwedeng ano kasi yung plate number natin. Hindi pwedeng tawag dito i-disclose sa mga tao. Kailangan private yan. So yan lang mga lods, oh. Yan yung physical na itsura ng bagong plaka ng motor. Malapad na siya. So yung doble plaka, no, wala yun. Wala yung doble plaka. So that's it for today's video mga lods. Peace out.